pinamili namin sa Costco at nakakahalaga ng $571. Sa bagay kasi isinabay ko na nga yung mga kailangan namin na supply sa aming negosyo. Tapos medyo mahal nga din yung karne sa Costco. Marami din nagsasuggest sa akin na itry ko nga din bumili ng karne sa Wahing. Dahil daw doon ay mura ang mga karne. Siguro sa next grocery namin ay susubukan ko din mamili doon. Inalis ko nga muna yung mga expired dito sa ref para mailagay ko na nga itong mga pinamili namin. Ayan, kukunti na ito oh. Ito pala magkaiba sila de, pero sinong siguro ang lasa mo? Okay. Okay ba? Oh. Honey, yuzu. Ani rin to eh. Ilang beses ko nang inayos yung ref pero talagang ayaw magpaka-aesthetic ng mga kasama ko dito sa bahay. Kasi pati nga kaldero ay inire-ref din. Kaya hinayaan ko na lang din kung anong gusto nila sa buhay kaysa magkakayo yung dila ko. Ayaw ko na rin kasi magpa-stress sa mga maliliit na bagay dahil nga ang ikli ng buhay. Tapos ngayon, ang number one killer talaga ay stress. Kaya kapag may hindi ako nagustuhan na ginawa nila dito sa bahay or may mga kalat, hinayaan ko na lang tapos gagawin ko na lang sa susunod na araw. Hinahabaan ko na lang talaga ang pasensya ko tapos pagsasabihan ko sila kapag okay na ako, yung okay na yung mood ko. Anyways, pagkatapos kong mailagay itong mga itlog, isinunod ko naman itong mga prutas. Hindi pa nga kami nakakapag-grocery niyan sa Asian store kung saan doon kami bumibili ng gulay dahil mas mura at nahahanap namin yung mga gulay na gusto naming bilhin. Yung pinamili nga namin ngayon manok at beef lang dahil last time nag-pork na kami tapos salmon. So habang napoportion nga ako ng mga manok, ang naiisip ko agad na luto dito yung buttered chicken na natikman ko sa Costco, tinola, dahil meron pa nga akong natirang sayote nung nakaraang grocery namin. At syempre hindi mawawala ang adobo para makakain din naman si Ate Isha. Chicken breast yung pinili namin ni Daddy na walang chicken skin para naman medyo healthy at nagbabawas nga kami ng cholesterol sa katawan. Bumili nga ulit ako nitong giniling na baka dahil nagre-request nga si Ate Isha na gumawa nga daw ulit ako ng spaghetti. Si Ate Isha napakapihikan sa pagkain at napakasaya ko din nung nagustuhan yung niluto kong spaghetti at ubos na ubos at gusto pa nga niya. So ang gagawin ko nga dito sa may beef giniling, sahog para sa spaghetti, tapos gagawa rin ako ulit ng burger patty. Nung nakaraan din kasi, nung bumili ako ng ganito, ginawa ko din siyang burger patty at nagustuhan nga ulit ni Ate Isha. Sayang lang hindi ko na i-share yung video sa inyo dahil nga tamad din ako mag-vlog doon. Iniisip ko din na gumawa ng beef siomai or beef Shanghai, basta yung mga paborito ni ate na alam kong kakainin niya. Napakahirap din talaga sa mga magulang kapag ang anak mo ay pihikan. Mag-isip pa nga lang ng ulam araw-araw, talagang maguguriyo ka na. Kaya nahihilig din ako sa mga cooking vlog dahil nakakakuha ko ng idea na pwede naming ulamin. Ang kinagandahan lang pag namimili ako ng karne sa Costco, kahit na tumagal nga ito ng 3 weeks sa ref, ay masarap pa rin yung karne. Nasubukan ko na kasi yung mga ibang karne kapag tumatagal talaga sa ref tapos niluto mo, iba yung lasa, talagang malalasahan mo eh. Kaya minsan yung talagang sakto lang sa 3 weeks na kakainin namin yung binibili kong karne. Kasi hanggat maaari, gusto ko pa rin na fresh yung kakainin namin. Ang ibig kong sabihin yung hindi na masyadong tumatagal sa ref na frozen. Kaya nakakamiss din sa Pilipinas kahit nga hindi ka mag-imbak ng karne, kung malapit ka lang sa bayan ay pwede kang bumili araw-araw. Fresh yung mga kakainin mo, hindi tulad dito, wala kaming choice kundi i-frozen yung mga ibang gulay, karne at kung ano-ano pa para tumagal. Kinabukasan naman, ibinabad ko na nga sa bulgogi sauce itong beef ribs. Isa rin ito sa mga ulam na gustong-gusto ni ate. Tapos napakadali lang lutuin, ibinabad ko lang siya sa bulgogi sauce tapos i-grill ko lang. Sulit na sulit din itong griller na nabili ko last year nung nag-Black Friday. Dahil kahit hindi na nga ako mag-grill sa labas ng bahay, ay pwede ko na nga yung gawin dito sa loob ng bahay. Hindi lang pala si Ate Isha ang may gusto nitong beef ribs. Gustong gusto din ito ni Baby Carlos, ni Daddy. Actually, kaming lahat. Kaya kahit mahal nga ito sa Costco, pikit mata na lang namin binili. Para hindi rin laging hotdog, itlog ang mga kinakain ni ate. Pero pagdating talaga sa pagkain minsan, hindi talaga kami nagtitipid ni Daddy. Dahil nga, kaya nga kami nagtatrabaho ng maigi para makakain ng maayos, ng masarap, at para maiprovide namin yung mga gusto ng mga anak namin. Happy nga ako dahil itong si Baby Carlos ay natututo na ngang sumabay sa amin sa pagkain at umupo din dito sa aming hapagkainan. Nakakatuwa lang dahil nga since nung nag-school na nga siya, may mga improvement na rin. Natututo na kumain mag-isa pero minsan hindi pa kaya magkubiertos, pero sabi nga nila, one step at a time. Aman matlabat, sana nag-enjoy po kayo sa panunood. Please like and follow our page. Until our next vlog. Bye-bye!